magpatuloy sa ating pananambahan. Sa portion na ito ng ating pananambahan tayo muli na mag-uusisa, mag-aaral ng banal na salita. No? Meron po tayong serye ng pag-aaral. Nag-aaralan po natin itong sulat sa Hebrews na kung saan ay pinakita natin kung ano talaga yung context, no? Nung sinasabi dito, no? Sa kanyang akla. Inaalam natin bakit niya ito'y sinulat at anong kapakinabangan nito para sa atin. May nakikita po tayo na mga aral na hindi naman pala ito'y tinuturo ng banal na salita. So sa umagang ito, meron naman po tayo ulit titulo ng ating pag-aaral. Yan po ay may kinalaman sa tabernacle, no? A greater and more perfect tabernacle not made by hand. Okay? So makita natin yung nakaraang linggo ay ipinakita sa atin ang sulat ng Hebrews na yung unang tabernacle ay ready to vanish away. No? At nakita naman natin talaga siya ay nawala matapos na noong 70 AD ay sugurin ng mga Roman armies ang city of Jerusalem. No? Yung buong city po giniba. Kasama po ng kanyang templo at sa loob ng templo naandun po yung tabernakulo. So, giniba ang templo, natural, kasama po nagiba yung unang tabernakulo. At syempre ito po ay walang problema sa ating mga Kristiyano sapagkat o sa mga natitira pang Hudyo nung panahon nila sapagkat naintindihan nila sa panahon ng ating Panginoong Kristo na ang tunay na tabernakulo ay mismo yung katawan ng ating Panginoong Kristo at mismo yung kanyang mga mananampalataya. Hindi po ang tabernakulo po ng Diyos, yung tinitirang po ng Diyos. Hindi po yung sa istruktura, kundi doon po sa mga taong nananampalataya sa Kanya. At dito sa chapter 9 po, no, ay pakikita kung ano yung itsura ito ng tabernakulo ito na merong mga ginagawang pananambahan. At yun po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Actually, itong ating pag-aaral ngayong araw na ito ay more on Bible reading. No? Basahin lang natin Biblia at ito ay nilagay na po natin sa Tagalog para mas lalo natin maintindihan. At ipakikita rito yung comparison between the first tabernacle, yung nga po yung struktura, at yung tunay na tabernakulo na pinaglilingkuran ng ating Panginoong Kristo doon po sa langit. At tunay siya mismo ang ating Panginoong Kristo, ang tunay na tabernakulo ng Diyos. Okay? So, magsisimula po tayong muli ng pagbabasa ng banal na kasulatan. At ito po ay matutuloy natin sa chapter 9 verse 1 to 3. No? Pansinin po natin yung tipan, diyan ay naka-italic at napag-aralan na po natin ang ibig sabihin ng italic. Hindi po yan matatagpuan sa original manuscript. At kung babasahin ko ngayon ito, excuse me po, hindi ko po babanggitin yung tipa. Ano? Sa ating pag-aaral, wala naman po talaga yung sa original. So, ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa chapter 9, verse 1 to 3, at ang ating babasahin po ay yung salin ng Biblia na ang pamagat ay ang Biblia. Ito po yung kauna-unahang salin sa Tagalog. Ginawa ito yata doon sa Bulacan. No? So, makikita natin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Ngayon, ang una din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ang kanyang santuario. Ang santuario ng sanlibutan ito. Ang tinutukoy pong una, yung santuario ng sanlibutan ito, yung physical tabernacle. Okay? Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo. Yun nga, yun yung una. Okay? Na pinaroroonan ng kandelero, yun po yung golden lamps light stand. Ano pa nakalagay? At ng mga dulang, ng mga tinapay na handog, na siyang tinatawag na dakong banal. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. So dito, dinidescribe kung ano yung itsura, no, ng tabernakulo. Yung actual na tabernakulo, nahati pa yun sa dalawa. Yung tinatawag na holy place at yung tinatawag na sa Tagalog, dakong kabanal-banalan. Ibig sabihin, most holy place. So, para ma-appreciate nyo, tingnan po natin yung illustration, yung drawing po. So, makita po natin
ito po yung part ng tawag na temple. Okay? Napakalaki nito. Ito ay part pa lang, ano? Yung Court of the Gentiles, napakalaki po niya, ano? At nakita natin nung nakaraan kung gaano kalaki ito. Malaki pa yung po ito sa Moa. Okay? So, yung laki ng templo na ginawa ni Solomon. Pero, ito pong sinasabi na sumulat ng Hebrew, ito po portion lamang na ito. Okay? Nakikita niyo yung cursor? Itong portion lamang na ito yung sinasabi niya, no? Doon sa chapter 9, verse 1 to 3. Ito po yung mismong tabernakulo. Dati, nung wala pa ang templo, ito ay yung kung saan itinatayo ni Moses, kung saan sila mag-i-stay. No? Pero nung naitayo ng templo, meron na siyang perfect na, permanent na lalagyan na hindi na po siya namumove doon po sa templo. At yun po yung pinakaluob-looban ng templo. At ito po yung tabernacle. Okay, tingnan po natin yung struktura po niyan. No? Makikita natin, ito pong tinatawag na tabernakulo, no? Nakahati sa dalawa po yan. No? Makikita natin, ito po yung most holy place, no? At ito po yung holy place. Dito sa holy place, dito po nagpupunta yung mga priest. Yung mga ordinary priest, no? Na kung saan ay tumutulong sa mga sumasamba sa Diyos upang ihandog yung kanilang mga alay. Pero pagdating po nung taong-taong selebrasyon, no? Na kung saan ay maghahandog ng mga handog na susunugin para sa kasalanan, pumapasok mag-isa lamang yung napipili nila high priest.